Kailangan din merong siguro magpapaalala dito sa mga DDS na alam naman natin ang primary motivation nila in terms of condemning this corruption is not really to condemn corruption per se, but to condemn the current administration and use this issue to destabilize the administration, di ba? So, at ang nakakabwisit dyan kasi sa mga yan, sorry. At ang nakakabwisit dyan sa mga yan, kapag kumagsalita sila, halimbawa, lalo na pag naakusahan sila, nasangkot sila dun sa mga ibang mga bagay-bagay, bawa, si Pulong Duterte at yung kanyang 51 billion na pinasok sa kanyang distrito, o si Sara Duterte at yung kanyang confidential funds, o itong si Bongo at yung kanyang bilyong-bilyong kinita nung CLTG na pag-aari ng kanyang tatay, o yung isa pang kumpanya na pag-aari naman ng kanyang kapatid. Parang kumagsalita sila at ang sagot nila, hindi, itong sa amin, pinupolitika lang kami. Ang totoo lang yung mga nangyari sa panahon na ito. Pero ang katotohanan, nagsimula itong mga bagay na ito, yung ganyang institutionalized na centralized na corruption sa DPWH, panahon ni Pangulong Duterte. Klarong-klaro yun from yung mga testimonies na lumabas na. Diba? Yung kailan sumipa yung kita ng mga Diskaya? Noong 2017. Diba? Kailan nakaupo itong si Bernardo bilang Yusek na ang kwento ay sa kanya lahat dumadaan itong mga proyektong ito. Panahon din nung nakaraang administrasyon. So, di ba, huwag tayong maglokohan dito na ito confined lang sa ilang mga tao sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Hindi ko sinasabing walang nangyari ngayon. Very obviously, merong nangyari na pagnanakaw ngayon. Pero hindi lang yan ang ang pinagsimulan niyan. Dati pa yan. At dapat kung talagang seryoso tayong tugisin itong corruption na ito, dapat lahat ng sangkot managot. Hindi yung para nagmamalinis kayo pero grabe din naman kayong kumubra nung kayo ang nasa pwesto. In fact, maski nga hindi kayo nasa pwesto, maski nung simula ng administrasyon na ito, nakikinabang pa rin sila. Sa kanya, hindi pwedeng mag-backtrack lang from the time of the Duterte administration. Although yun ang naging resulta nung pagtatanong mismo ni Bato, di ba, sa mga Diskaya. Kailan ba nagsimula itong paglobo na ito, ganyan-ganyan? 2016. Okay. Yeah. Kung yung SOP talaga nagsimula pa even during the administration of President Aquino, yung mga dapat managot. Kasi SOP, matagal na natin nadidinig yan Ang kakaiba lang, lumaki yung SOP. Pero nandun yung SOP. Kumbaga hindi bago yan sa mga congressman Di ba? Openly pinag-uusapan hindi naman openly, pero open secret. Alam nila yung yung SOP, di ba? Naging di ba? Naging part na ng may nomenclature na nga yung di ba? Yung SOP, isipin mo. In fact, yung pinag-uusapan nating institutionalized mechanism para sa corruption, bahagi din yung na-institutionalize yung institutionalized acceptance. Hindi lang sa level ng mga nakapwesto, pero maski sa mga ordinaryong tao. Parang, alam mo ba yon? Nasanay na meron talagang meron talagang kickback yan si Kong. O may kickback talaga dyan si district engineer. O may kickback talaga. Kaya naman, isang bagay na medyo na-shock ako nung una, pero nung pinag-isipan ko, naisip ko, baka hindi rin naman pala katakataka. How blatant itong mga to sa kanilang paggastos ng perang galing sa nakaw Diba? Yung pinag-usapan natin minsan na nagregalo ng mga milyon-milyong halaga ng mga SUV openly. Yung nagsusot ng mga relo na daang milyong piso ang halaga. Walang hiya Kasi sa tingin nila, tanggap naman Diba? Yun na yun Tanggap ng lahat. At sa tingin ko, bukod doon sa paghabol doon sa mga taong kailangang managot dito, kailangan din maging simula ito para basagin na natin yung ganong klaseng pananaw sa ganitong levels ng corruption Hindi tama na yung pag-tolerate, tama na yung isipin na meron talagang for the boys, di ba? Meron talagang SOP. Yeah. Dapat kailangan natin talagang ibahin din yung mindset natin na mula ngayon hindi na namin pagpapasensyahan ito. Siya. Yan, pamura tuloy si Attorney Barry. Really, enough is enough. No? Ako na-imagine ko yung conversation itong mga senador na ito, tsaka itong mga congressman. Yung mga yan, siguro nag-uusap sa lounge yan. Uy, tinan mo itong bago kong relo. Uy, ito binili ko. Kunwari, ilang million yung binibili ng relo. No? Ngayon, quiet sila. Siguro na-advise sila ng kanilang mga PR handlers. No? Ride the storm.
Ride it out, di ba? Weather the storm, keep your mouth shut, huwag ka magsalita. Patayin niyo muna social media niyo. Oo. Tapos, ang problema, dahil sa yabang ninyo, yung mga suot nyong relo na mamahalin dati, talagang may permanent record on social media. So, yun yan, na-imagine ko, no? Paano kaya sila mag-usap? Uy, ito may bago akong Rolex, no? Mahal to, no? Medyo bla bla bla, binili ko, di ba? Yung ganun, di ba? Yung pala, kunwari, assuming hindi nila ninakaw, di ba parang napaka-out of touch mo pa rin sa mga tao? Ang dami nagugutom, pero ko pinag-yayabang mo yung ganun mo, di ba? In fact, bawal yun. Sa ilalim ng Republic Act 6713, simple living ang isa sa mga prinsipyong dapat sinusunod ng mga public officials. So kahit sabihin mo lang, o sige, bilyonaryo ka talaga dahil meron kang legitimate na negosyo o ang laki ng minana mo sa magulang mo. Hindi pa rin yung dahilan para pangalandakan mo yung kayamanan kung ikaw ay naglilingkod sa taong bayan. Di ba? Kung ikaw ay merong katungkulan sa gobyerno. Di ba? Pero wala eh.